At ayan mga crypto, mainit po na pinag-uusapan sa buong crypto community ang pinakabagong pahayag mula po sa crypto enthusiast na si Monica Anderson dito. Ayan. Kung saan po ay binahagi niya ang kanyang pananaw na ang hinaharap po na presyo na XRP ay maaaring magdulot ng malaking sorpresa sa milyong-milyong market participants. Ayon po sa kanyang pagsusuri, ang isa sa mga pangunahing dahilan nito ay ang unti-unting pag-expire ng mga non-disclosure agreements o NDA ng Ripple, pati na ang sunod-sunod na pagpapalabas ng mga kontrata na nagbibigay daan upang mas maunawaan ng publiko ang mga operasyon at saka activities ng kumpanya. Ipinunto po ni Anderson na ang mga dokumentong ito ay araw-araw nang lumalabas habang natatapos ang mga kasunduan. Dahil dito naniniwala po siya na ang mga kasalukuyang nagmamay-ari ng XRP o ang mga retail investors ay nagkaroon na ng sapat na mga pagkakataon upang makapag-ipon ng asset sa mas mababang halaga bago pa man magbago ng tuluyan ang sitwasyon sa market. Para po sa akin, ang pagkakaroon ng ganitong uri ng transparency ay isang malagang hakbang upang mabawasan ang mga espekulasyon. Ayon sa mga analyst, kapag ang mga nakatagong detalye tungkol sa mga kasunduan ng kumpanya ay unti-unting inilalantad sa publiko, nagkakaroon ang mga tao ng mas matibay na batayan kung bakit ang isang ecosystem ay may malaking potensyal para sa pangmatagalang paglago. Ngayon ay paano po ba babaguhin ng institution ang laro para sa atin bilang mga retail investors? Bukod sa mga usapin tungkol sa mga dokumento at kasunduan, binigyang diin din ni Anderson ang posibilidad ng mga malalaking institution ay maaaring sa huli ay magpresyo sa mga retail investors out of the market. Ibig sabihin po niyan, sa sandaling pumasok ng lubusan ang institutional capital at mas maging malawak po ang participation ng mga korporasyon, ang halaga ng bawat token ay maaaring umakyat po sa antas kung saan nahihirapan na ang mga ordinaryong investors na bumili ng maramihan. Sa aking opinyon, ito po ay naglalagay ng malaking diin sa kasalukuyang yugto bilang isang pambihirang pagkakataon. Ayon po sa kanyang pahayag, ang panahong ito ay nagbibigay po ng pagkakataon sa mga maagang nag-ipon na makapwesto bago pa man magsimula ang mas malaking pagbabago sa structure ng buong market ng mga digital asset. Kaya sa aking palagay, ang ganitong senaryo ay sumasalamin po sa kung paano po gumagana ang mga traditional na market ng finance. Kapag ang malalaking institution na ang nag-dominate sa pagbili ng isang particular na asset, ang supply na hawak ng mga individual na investors ay nagiging mas mahalaga. Kaya naman ang paghahanda habang maaga ay madalas na pinagtutuunan ng pansin ng mga may karanasang traders. Ano naman ang ipinapakita ng pagkahambing kay XRP kay Bitcoin mula sa nakaraang kasaysayan? Isa pong malaking bahagi rin ng usapan ang nakatuon sa isang masusing paraan ng pagtatasa sa performance ng mga digital assets sa pamamagitan ng paghahambing nito ng direkta kay Bitcoin sa halip na tumingin lamang sa traditional na fiat currency. Ayon po sa pagsusuri na tinalakay sa mga nakaraang pag-aaral noong mga taong 2022, napag-alamang napakaliit na porsyento lamang ng mga cryptocurrency ang nakapagtala kailanman ng bagong all-time high laban kay Bitcoin matapos po nilang maabot ang kanilang naunang peak.
Sa katunayan, ang mga tagapagsalita ay nagtukoy po ng ilang mga halimbawa kung saan si XRP ay isa pang kilalang si XRP at saka isa pang kilalang digital asset tulad po ni Dogecoin ay kabilang po sa mga bihirang nagpakita. Yan, bihira pong nagpakita ng ganitong uri ng galaw. Halimbawa, naitala po ni XRP. Ayan, umabot po siya sa mataas na peak laban kay Bitcoin noong 2017. Ayan, 2017. Ayan, kung ikukumpara po yan sa nakaraang cycle noong taong 2013. Gayun din po, si Dogecoin ay nagpakita po ng katulad na pattern kasunod ng malaking pag-akyat nito sa mga sumusunod na taon. Ngayon, para sa akin, ang ganitong uri ng historical data ay nagpapakita na ang pagtataya ng halaga ay hindi dapat nakabatay lamang sa panandaliang galaw. Ang mga token na nabigo na maabot muli ang kanilang mga original na peak laban kay Bitcoin ay madalas na inilalarawan ng mga eksperto bilang mga project na may mataas na espekulasyon lamang, habang ang mga may matibay na batayan ay nagpapakita ng kakayahang makabangon sa iba't ibang panahon ng market. Ngayon ay bakit po ba mahalagang tingnan ang speculative behavior sa buong industriya? Hindi rin po naiwasan ng mga tagapagsalita na kilalanin ang realidad na ang espekulasyon ay patuloy po na nananatiling isang malaking bahagi ng buong industriya ng cryptocurrency. Inihalin tulad po nila ang paglahok ng ilang mga tao sa market sa mga activities tulad ng pagbili ng mga ticket sa sugal o kaya ay sa mga paligsahan sa mga casino, kung saan ang pangunahing layunin ng iba ay mabilis na pagtubo ng walang malalim na pag-aaral sa pinagbabatayan nitong technology. Subalit, mayroon ding mas malawak na obserbasyon na nagsasabing ang mga individual na nagsisimula sa pamamagitan ng simpleng espekulasyon sa iba't ibang digital asset ay kadalasang nagtatapos sa pagbibigay ng malaking pansin kay Bitcoin habang mas lalo po silang tumatagal at nakakaranas sa market. At ayan, sa kabuuan, pinapaalala po nito sa atin na ang kombinasyon ng mga opisyal na impormasyon tulad ng pag-expire ng mga kontrata ng Ripple, ang institutional accumulation, at ang wastong pag-unawa sa performance laban kay Bitcoin ay ang mga elementong bumubuo sa mas malaking larawan ng market ngayong taon. Ang pagiging bukas po sa mga ganitong kaalaman ay nagbibigay daan sa mga investors na gumawa ng mga desisyong nakabase sa malalim na pagsusuri sa halip na sa emosyon lamang. At ayan mga ka-crypto, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Marami pong salamat sa inyong panonood. Maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.